Grabe ba? Ang init. Dalawang electric pa na nga ginagamit ko pero sobrang init pa din. Mabuksan nga bintana baka mahangin sa labas. Okay. Basta naman kayo mga repa. Sobrang init din ba dyan sa inyo? Kasi dito sa amin ay sobrang init. Kaya naisipan ko na magkwento sa inyo na mga ganap ko sa tuwing sobrang init ng panahon. Minsan kasi ay sobrang init talaga dito sa kwarto ko sa tuwing tanghali. As in parang oven. Nasa second floor kasi yung kwarto ko kaya siguro naiinit ng sobra dito. Pero one day, isang araw, ay talaga namang magpapa-aircon ako. Kasi parang hirap na tong electric fan ko dito. Kasi minsan, pag mainit ang panahon, ang init din ng hangin na nilalabas nito. Pero oks lang yan, ma friend, kasi ikaw ang best partner ko ngayong tag-init. Pero meron akong isang ayaw na mangyari sa tuwing sobrang init ng panahon. Yung tipong tirik na tirik yung araw, tapos bigla magba-brown out. Yung ang himbing ng tulog mo ng mga oras na yon. Yung sa sobrang himbing, hindi ka basta-basta magising. Yung kahit tawagin ka man ng paulit-ulit, o kaya naman ay kalabugin yung pinto ng kwarto mo, ay wa-effect sa'yo. Pero pag nag-brown out, tapos namatay ang electric fan mo, ay talaga namang gising agad. Minsan pa naman ay araw-araw brownout dito sa aming lugar. Tapos sinasakto pa talaga nila na tanghali. Talaga namang mapapadasal ka na lang ng Latin sa sobrang galit. Pero buti na lang ay merong mga generator ang mga mall dito sa amin. Kaya pag di ko na talaga kaya ang init, ay magmumotor ako papuntang mall para magpalamig. Ang gagawin ko ay diretso tambay ako dun sa may aircon, sabay inom ng napakalamig na soft drinks. Talaga namang the base. Pero syempre, pag gantong tag-init, ay hindi mawawala ang pagsiswimming. Kasi para sa akin, yan ang pinakanda base gawin ngayong tag-init. Kaya ngayon mga repa, ay mag-share ako sa inyo ng mga nakakatawa at hindi malilimutan na swimming experience ko. Unahin na natin yung swimming experience ko sa swimming pool. Kung alam nyo lang kung ilang beses akong pinupul. Yung tipong mapayapa kang palangoy-langoy, tapos maya-maya, ay biglang masakit na sobra yung paa mo. Tapos pagtingin mo, mga naka-west side na yung mga daliri mo sa paa. Above ko, nani daw what? Pero iba ang saya, pagkasama mo ang mga tropa mo, maligo ng swimming pool. Yung once in a blue moon, natupad din ang usapan nyo na maligo na swimming pool. Ang swerte pa nga namin nun dahil kami lang yung naando na naliligo. Kaya solong-solo namin yung buong swimming pool. Talaga naman kung ano-anong pinagagawa namin dun. Unay nagpabilisan kami lumangoy. Sunod ay nag-meditate kami sa ilalim ng tubig. Tapos ang pinakang lap trip sa lahat ay nag-wrestling kami doon. Look at Randy Orton slithering. Watch out! KO! Here's the cover. Pero meron akong isang hindi malilimutan na experience sa swimming pool. Family outing namin nun. Tapos sobrang daming naliligo sa pool na mga oras na yon. Kaya naandun lang ako mapayapa nagbababad sa may gilid ng pool. Tapos maya-maya ay may biglang umahon sa tabi ko. Tapos biglang yumakap sa akin. Ang gulat ko nga nun. Tapos nung pagtingin ko, Kau bilang kau tuh paling wanita dua main. Bikin salah tingkah saja kau pemanis. Kau bikin salah tingkah di kau sayang. Kau bilang kau tuh paling wanita dua main. Bikin salah tingkah saja kau pemanis. Kau bikin salah tingkah di kau sayang. Ay, sorry. Kala ko kapatid ko. Magkahuli kasi kayo ng short sa ilalim ng tubig. ayos lang. Walang Jo. Di ko pala kilalang babae yung yumakap sa akin. Kala ko nung una ay pinsan ko lang. Tapos nun, ay diretso langoy na siya papunta sa kapatid niya nun. At halata sa mukha niya na nahihiya siya sa ginawa niya. Kita ko, pag nangyari din yun sa akin, mahihiya din ako ng sobra. Kaya wash out sa'yo ate kung napapanood mo to. Ang sunod ko na... Ay, sorry. Kala ko kapatid ko. Magkahuli kasi kayo ng short sa ilalim ng tubig. ayos lang. Walang Jo. Di ko pala kilalang babae yung yumakap sa akin. Kala ko nung una ay pinsan ko lang. Tapos nun, ay diretso langoy na siya papunta sa kapatid niya nun. At halata sa mukha niya na nahihiya siya sa ginawa niya. Kita ko, pag nangyari din yun sa akin, mahihiya din ako ng sobra. Kaya wash out sa'yo ate kung napapanood mo to.
Ang sunod ko naman ay ikikwento sa inyo na swimming experience ay sa ilog. Para sa akin dito talaga pinaka-solid maligo sa tuwing tag-init. Kasi merong ibang ilog na sobrang lamig ng tubig kahit tirik ang araw. Ang mga ilog kasi dito sa lugar namin ay galing pa sa bundok kaya sobrang lamig ng tubig. Neto nakaraan na mahal na araw nga ay naligo kami ng ilog. At ang ganda ng tubig kasi sobrang linaw. Ang hirap nga lang maligo kasi ang lakas ng agos. Talagang gagamitan mo pa ng nen para makapagbalanse ka at hindi ka madala ng agos. Pero sobrang refreshing kahit tirik ang araw kasi sobrang lamig ng tubig. Yung sunod naman na ilog na pinuntahan namin, ang mas maganda kasi merong slide. Ako'y tuwan-tuwa nga doon kaya paulit-ulit ako nag-i-slide doon dati. May nakakatawang karanasan pa nga ako dati doon. May magpamilya kasi noon na nagpipila-pila umupo doon sa may slide. Ginawa nila yon para magsabay-sabay sila mag-slide pababa. At nung nakaalis na sila, ay ako naman yung sumunod na sumalang. Ang ginawa ko noon ay itinula ko yung katawan ko ng malakas kaya nag-slide ako ng mabilis. Sa sobrang bilis ay naabutan ko na yung magpamilya. Kaya dahil doon ay napasama tuloy ako doon sa pila nila. Sino yan? Ang sunod ko naman ay ikikwento sa inyo na swimming experience ay sa dagat. Isa rin ton the base na puntahan pag yung banas na banas ka na sa buhay mo. Kasi bukod sa nakakapagbabad ka na sa tubig, ay sobrang lakas din ng hangin dito. At para naman sa mga hindi pa nakakaalam, ay laking dagat ako. Nakatira kami dati malapit dito, kaya madalas ako maligo ng dagat. At dito na rin ako natuto lumangoy. At syempre, dito na rin ako muntik malunod. Yun na talaga, ang pinaka hindi ko malilimutang experience sa dagat. Tawag kasi ang dagat noon nung naliligo kami ng mga pinsan ko. At dahil sa bubuwit pa ako noon, ay isa pang lang ako naliligo. Di katulad ng mga pinsan ko na marurunong lumangoy kaya naandun sila sa malalim na parte ng dagat. At dahil ako lang mag-isa na nasa pangpang, ay nahili ako sa kanila kasi nakakapaglaro sila doon. Kaya ang ginawa ko ay dahan-dahan ako naglakad papunta sa kanila. Kasi ang iniisip ko noon ay baka kaya ko rin yung ginagawa nila. Sabay nung paghakbang ko ng isa, ay wala ako nakapaan na buhangin. Sabay diretso lubog ako. Talaga namang pinagsisihan ko yung mga desisyon ko sa buhay nun. Kaya nagpanik ako bigla. Nakalunok at nakasinghot pa nga ako nun ng tubig dagat. At sobrang sakit sa pakiramdam mga repa. Kaya sa mga batang manonood, ay lagi kayo mag-iingat pag magsiswimming kayo. Doon lang kayo sa mababa pag hindi pa kayo maalam lumangoy. At wag na wag niyong tutularan yung kunento ko dito. Okay? Kasi pawang mga eksperto lang ang mga nakakagawa neto. Buti na lang talaga nasagip ako ng isang pinsan ko ng mga oras na yon. Pag-uwi pa nga namin nun ay di namin sinabi na nalunod ako. Kasi baka di na ulit kami paliguin ng dagat. Sa sobrang dami ko nga nasinghot na tubig nun halos 2 araw. So tuwing natungo ko ay may natulong tubig sa ilong ko.